Wala naman nang nagawa si Lauren kundi ang umalis na, ngunit di niya mapigilang magngit-ngit sa inis. Masyadong matigas ang kapatid niya kaya wala siyang magagawa. Nagtanong na rin siya tungkol sa anak niya pero tila may pumipigil para malaman niya kung nasaan ito. Walang maisagot sa kanya, maging ang tauhang inutusan niya para hanapin ang anak niya. Samantalang nagmamadaling sumunod si Carol kay Gilbert nang makaalis na si Lauren. Sa tingin mo, tama ang desisyon natin na huwag sabihin sa kanya kung nasan si Max? Nag-aalalang tanong ni Carol sa asawa. Mapapahamak lang si Max, nakita mong nangyari sa akin. Paano kung mas malala ang gawin nila sa anak natin? Tumingin sa asawa si Gilbert. Hindi ako naging mabuting ama kay Max, pero sigurado ako, mas hindi kayang maging ina ng kapatid ko sa kanya. Pero siya ang tunay na ina ni Max. Alam ko, pero mas mabuting hindi niya na makilala si Max. Mas masasaktan siya kapag nalaman niya ang totoo. Katwiran ni Gilbert sa asawa. Alam ni Gilbert na puro pasakit ang binigay niya kay Max kaya ngayon sinusubukan niyang bumawi. Gusto niyang mamuhay ng tahimik ang anak at ayaw niyang masaktan to kapag nalaman ang totoo. Di na nagsalita si Carol. Alam niyang buo na ang desisyon ng asawa niya, ngunit alam din niya walang sekretong hindi nabubunyag. Max POV. Napatingin ako sa cellphone niya na nasa ibabaw ng mesa. Di ko alam kung bakit iniwan niya to sa akin, gayon kung nasa akin naman ang phone niya, hindi ko rin siya matatawagan. Pero siguro at least may pantawag ako kung sakali. Mabilis kong dinampot ang cellphone ng tumunog. I have a breakfast meeting but I ordered food for you. Wait for it. Numero lang yon pero di ko na kailangang manghula kung sinong nag-text sa akin. Iisang tao lang naman ang alam kong magte-text sa akin ng ganon. Di na ako nagluto. Hinintay ko na lamang ipapadala niyang pagkain. Hindi na rin siguro ako papasok ngayon. Medyo pagagalingin ko muna ang kamay ko. Kaya nagpa siya akong tawagan si Bossing gamit ang cellphone ni Warren. What? Masungit na sagot ni Bossing sa tawag. Iniisip siguro niya na si Warren ako. Boss, Max? Opo. Did he kidnap you? Nag-aalalang tanong nito. Boss naman, react ko. I'm sorry. Nagulat lang ako kay Warren ng gamit mong phone. What is it, by the way? Pwede bang hindi mo na ako pumasok? Narinig ko ang bahagyang pagtawan niya sa kabilang linya. Okay lang, kahit next month ka pa pumasok, walang problema. Wala naman akong iuutos sa'yo ngayon. Saka enjoy kayong dalawa. Panunokso pa nito bago ibinaba ang tawag. Iniisip ba niya na magkasama kami ni Warren ngayon? Napailing na lamang ako. Iba rin ang takbo ng utak ng boss ko. Nang dumating ang pinadala ni Warren na pagkain, kumain na agad ako. Hirap akong gumawa ng mga gawain ko dahil hindi ko magamit ang isang kamay ko, kaya natagalan ako sa pagliligo. Nagdesisyon akong magtungo sa police station para i-report ang nangyari sa akin kagabi. Mas mabuting maipaalam ko sa otoridad ang nangyari sa akin. Dapat nga kagabi pa. Kinuha ng mga pulis ang salaysay ko at hiningan nila ako ng medical record. Sinabi nila sa akin na gagawa nila ng paraan para mahuli ang salarin, kaya kahit papano ay nakahinga na ako. Ngunit nang paglabas ko ng police station, may natanggap akong text. Sa pag-aakalang si Warren yon ay nagmamadali kong binasa ang text, ngunit nanlambot ang tuhod ko sa text na nabasa ko mula kay Sir Enzo. The suspect was found dead. Nanginginig ang mga kamay ko na tinawagan ang numero ni Warren na siyang ginamit niya sa akin para i-text kanina. Asan ka? Mabilis sa sagot ko nang sagutin niya ang tawag. I am driving, going to your apartment. Why? Did something happen? Nag-aalalang tanong niya. Umiling ako kahit di niya na ako nakikita. Wala. Sige, hihintayin kita. Sagot ko at mabilis sa sumakay ng tricycle pa uwi. Parang may trauma na ako sa pagsakay sa tricycle pero wala akong choice. Malapit lang naman ang police station sa apartment ko at mabuti na lang, kilala ko na ang nasakyan ko, kaya kahit papano hindi ako nag-aalala na may gagawin siyang masama sa akin. Patakbong umakit ako sa hagdan, papunta sa apartment ko nang makarating ako. Baka parating na rin si Warren. Kailangan namin mag-usap na dalawa tungkol sa natanggap kong mensahe. Nakailang pabalik-balik ako sa sala ko. Hindi naman siguro siya ang nagpapatay, hindi ba? Hindi naman niya gayang pumatay.
Ipinilig ko ang ulo ko. Alam ko gago minsan si Warren pero hindi naman siya mamamatay tao. Ngunit hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone ni Warren. Nang may kumatok sa pinto, nagmamadali kong binuksan iyon. Agad na sinapo ni Warren ang magkabilang pisngi ko nang pagbuksan ko siya. Are you okay? Why did you call? Pinapasok ko siya bago ko pinakita sa kanya ang text ni Sir Enzo. Mariin siyang napapikit at walang boses pero malutong na napamura sa hangin. He's dead. Sino? Hindi ko alam kung sinong suspect ang sinasabi. Ang lalaking tricycle driver ba kagabi? Ang tricycle driver na sinabi mong nang hold up sa'yo kagabi. Sagot nito kaya napanganga ko. Paanong? Umiling-iling ako. Hindi pwede ang iniisip ko pero kailangan kong makasiguro. Hindi naman ikaw, hindi ba? Tukoy ko sa pumatay. Nakita ko pa ang gulat sa mukha niya. Tila hindi niya inaasahan ang tanong ko. Ang ibig kong sabihin, hindi ikaw. Hindi ikaw ang... It's not me. Saad nito? Parang merong tinik na nabunot sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. I want to kill him but someone did it before I can. Warren? Alam ko nag-aalala ka sa akin pero nakikiusap ako sa'yo. Kahit anong mangyari, wag mong babahiran ng dugo ang mga kamay mo. Pakiusap ko sa kanya. Umiti siya sa akin kaya kahit hindi siya sumagot, nababasa ko nang susundin niya ang sinabi ko. Ngunit biglang sumeryosong mukha ni Warren habang nakatingin sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang hinold up ka lang niya because it's obvious that someone killed him? Pumalpak siya sa iniuutos kaya pinatahimik siya. Isa lang ibig sabihin nun, mayroong nag-utos sa kanya? Paliwanag sa akin ni Warren. Yumuko ako para mag-iwas sandali ng tingin sa kanya. Gusto ko sanang ilihim na lang sa kanya ang totoo pero mukhang kailangan ko nang sabihin. Noong una akala ko hold up lang pero sinabi niya na may nag-utos sa kanya. Binalak niya akong tuluyan pero nakatakas ako kaya wala siyang nagawa. Hindi ko na lang sinabi sa iyo dahil wala naman akong naisip na po pwedeng magpapatay sa akin. Ayokong magbintang na wala naman akong ebidensya. Paliwanag ko sa kanya. Next time, tell me everything. Paano kung hindi ko pa pinahanap ang may gawanan sa iyo kagabi? Hindi ko pa malalaman na nanganganib ang buhay mo, Max. This is a serious matter. Someone wants to hurt you. Alam ko, pero anong gagawin ko? Hindi ko alam kung sino yon. Wala akong ideya. Paano kung mali ako ng pinaghihinalaan? Anong gagawin ko? Wala kang gagawin, kundi ang manatili sa tabi ko. Sisiguraduhin kong mahuhuli ko sino man ang mastermind sa pagtatangka sa buhay mo. Let me do the job of keeping you safe. Masuyong saad nito, kaya tumango ako sa kanya. Don't hide me anything, lalo na kung tungkol sa kaligtasan mo. I want to protect you, Max. Yumakap ako sa kanya. Wala akong ibang alam na po pwede kong sandalan ngayon kundi si Warren lang. Alam kong hindi niya ako pababayaan, kaya hahayaan ko siya na protektahan ako. Nagtatapang-tapangan lang ako pero alam ko, di ako kasing tapang gaya ng pinapakita ko. Natatakot din ako, pero hindi ko naman po pwedeng matakot na lang ako. Patay na ang tricycle driver na nagtangka sa buhay ko, pero alam ko, nagsisimula pa lang ang lahat. Alam kong hindi pa doon nagtatapos. Hanggat hindi ko nalalaman kung sinong nag-utos sa kanya na saktan ako, hindi pa rin ako pwedeng maging kampante. Na mga sumunod na araw, kung dati palaging sumusulpot si Warren kung nasan ako, ngayon nakadikit na siya sa akin palagi. Hindi naman ako nagrereklamo dahil pakiramdam ko, mas safe ako na nasa tabi ko si Warren. Hanggang sa bumalik na si Bossing sa bahay niya dahil matapos nakakalakad naman na ulit siya ng maayos dahil sa therapy niya. Kailangan lang daw naman talaga niyang mag-therapy para gumaling dahil hindi naman malala ang bali niya sa binti. Medyo matigas lang talaga ang ulo niya kaya inabot pa ng 3 buwan bago siya gumaling. Nandito ako sa bahay ni Bossing habang si Bossing naman ay nasa office niya. Naglilinis ako ng bahay niya pero kanina pa ako tingin ng tingin sa cellphone ko. May bago na akong phone galing kay Warren pa rin. Sugar na sugar daddy talaga ang dating niya sa akin dahil kahit hindi ko hilingin, binibigay na niya. Nahihiya na nga ako sa kanya dahil kahit grocery ko siya na rin ang bumili. Talagang pinalitan niya ang laman ng ref. Siguro dahil tuwing dinner sa apartment ko siya madalas kumakain kung hindi niya ako dadalhin sa labas para kumain kami. Okay na okay talaga kaming dalawa, kaya madalas na pagkakamalan kaming may relasyon dahil sa mga ginagawa niya para sa akin. Sa totoo lang, label na lang talaga ang wala sa aming dalawa.
Pero siguro kapag tinanong niya akong muli para maging girlfriend niya, papayag na ako. Kaso hindi pa niya ako tinatanong. Naiinip na nga ako eh. Ang tagal niyang magtanong. Lalo na ngayong pinapatunayan niya sa akin na seryoso talaga siya. Maagang umuwi si Bossing pero dumiretso kaagad siya sa kwarto niya. Katatapos ko lang ihanda ang hapunan niya nang dumating si Warren. Hindi na ako nagpaalam kay Bossing. Late siya madalas kumain at iniinit lang niya ang niluto ko. Alam ko yon dahil kinabukasan wala na ang mga niluto. Imposible namang tinapon niya yon. Ipinagluluto mo si Winston. Ako, kailan mo ipagluluto? Parang batang tanong sa akin ni Warren habang nagmamaneho siya. Gusto mo bang ipagluto kita? Nakangiti ang tanong ko sa kanya. Yes, pero alam kong pagod ka, kaya hayaan mo akong pagsilbihan ka, sagot nito. Mas lalo kong napangiti sa sinabi niya. Hindi ko alam na darating ang araw na kikiligin ako sa kanya. Dati puro asar ang nararamdaman ko sa kanya, pero ngayon puro kilig naman ang pinaparamdam niya sa akin. Gaya nga ng sinabi niya, ay ipinagluto nga niya ako. Pinapalitan niya rin ang lock ng pinto ng apartment ko, kaya mas secure na yun ngayon. Gusto kasi niyang lumipat ako, pero mas mahirap kapag ganun, lalo na at mura lang ang renta ko dito. Ayaw ko naman na rin siyang gagastos para sa rent ko. Ang dami niya nang ginawa para sa akin, alam ko, mabait siya, pero ayokong isipin ng iba na hinuhut-hutan ko na siya. Ayokong magmukhang gold digger ang tingin niya sa akin. Ako na ang nagugas ng pinagkainan naming dalawa kahit nakikiagaw pa rin siya sa akin. Ramdam ko ang mga titig niya sa akin habang naguhugas ako, pero pinilit kong maging kalmado kahit parang nagwawala na ang puso ko dahil sa pinapanood ko siya. Na matapos ako maghugas, tiniyo ko na ang kamay ko bago lumingon sa kanya na nakaupo na sa sofa ko. Ngumiti ako sa kanya. Humakbang ako papalapit sa kanya kahit na ilang hakbang lang naman talaga ang layo niya sa akin. Bigla niyang hinila ang kamay ko. Nang makalapit ako sa kanya, dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. Nilagay niya ang mukha sa leeg ko, kaya ramdam ko ang mainit na hininga niya na tumatama doon. Dad is asking about you. He is inviting you for dinner this weekend. Malalim ang boses na bulong niya. Ibig sabihin, 3 araw mula ngayon. Mabait naman si Tito Wilbert, kaya walang problema kahit pumayag ako. Busy ka ba bukas? A little bit. We have some foreign investors that I need to meet in the morning. Why? Busy siya, hindi pwede. Umiling ako sa kanya. Nagangat ito ng ulo niya at iniharap ako sa kanya. Pero kung after 5, free na ako, dagdag pa nito. So, why are you asking? Tumingin ako sa mga mata niya bago unti-unting ngumiti sa kanya. Date tayo, yaya ko. Lawrence POV. That's enough, Amira. Saway ko sa anak ko nang tatangkain niyang uminom na naman ng alak. Naging alcoholic na siya. Wala na rin siyang ginawa kung hindi ang gumimik. Akala ko sa pagbabalik niya, tutuluyan niya na akong pagpapatakbo ng negosyo ko, pero mas naging sakit din siya sa ulo ko. You promised me na ibabalik mo sa akin si Warren. What happened? Bakit na kay Max pa rin siya? You are useless. Sigaw niya sa pagmumukha ko. Hindi ko napigilang sampalin siya. I am doing my best for you. Kaya wala kang karapatan na tawagin akong useless. Anak lang kita. Hindi mo ba nakitang ginagawa ko? Maibigay ko lang ang gusto mo? Singhal ko sa kanya. Bigla itong naiyak pero nanatili akong nakatingin sa kanya. Mom, I throw my own blood for him. Hindi pwedeng hindi siya babalik sa akin? Umiiyak na saan nito. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa kanya. Umiiyak. Mapait akong napangiti. We are not blood related but we are the same. Wala kaming pagkakaibang dalawa. Tama ng alak, matulog ka na. Imbes na umiyak at maglasing ka, bakit di ka umisip ng paraan para mabawi siya? Saad ko bago tumalikod sa kanya. Nagtungo ako sa kwarto ko at nagsindi ng sigarilyo bago ko naupo sa paanan ng kama ko. Napatingin ako sa phone ko nang tumunog iyon. Napatiimbagang ako nang makita ko ang numero ng tumatawag. Hello, Lauren. Why can't I hear anything from you? I'm losing my patience now. Nagbabantang saad nito ng taong nasa kabilang linya. I am still looking for her. Ayaw sabihin ng kapatid ko kung nasa ng anak ko. Sagot ko sa kanya. Narinig ko ang pagtawa niya.
Stop looking at her, stupid. You already found her a long time ago. You just can't recognize her because you are a bad mother? Pangi-insulto nito sa akin. Kasalanan niya kung bakit masama akong ina. Because you threatened me before? Saad ko at tumitit mo rin ang sigarilyo. And I will do the same again. I will kill her. Anito bago pa namatay ang tawag. Hindi ko maiwasan na ibato ang phone na hawak ko. Sa dami ng problema ko, hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Gusto niyang kunin sa akin ang pendant daw na nasa anak ko, pero hindi ko yun makukuha kung ay tinatago nila ang kapatid ko kung nasa ng anak ko. And I don't even have an idea why he wants it. Wala akong naiwan na pendant sa anak ko, pero ayaw talaga niyang maniwala sa akin. Lalong walang ibinigay na pendant sa akin anak niya bago kami magkahiwalay. Patapos ko ipanganak ang anak ko, iniwan ko na ito sa poder ng ama ko, kaya hindi na ako magtataka kung hindi niya ako kilala. Sinadya ko rin putulin ng komunikasyon sa pamilya ko, kaya sa loob ng 25 years wala akong balita sa kanila. I need to find her. I need to find my daughter. Para manahimik ng muli ang buhay ko, kukunin ko lang sa kanya ang kailangan na matanda, pero hindi ko na kayang maging ina niya. May amira na ako. Sa kanya ko na ituon lahat ng pagmamahal ko. Alam ko, hindi na ako makakabawi pa sa kanya at maaaring kinamumuhian niya ako. Tayong magagawa ko na lamang ay masigurong walang gagawin sa kanya ang matandang Fletcher kaya't kailangan ko na siyang makita dahil mukhang alam na ng matanda ko nasaan siya. Pinaglalaroan lamang ako nito kaya hindi niya sinasabi sa akin. Napasuklay ako sa buhok ko. Bago ko tumayo para magtungo sa bathroom. Max POV. Nakatingin ako sa salamin. Di ko alam kung ilang beses na akong umikot para tingnan ang sarili ko. Naiilang ako sa suot ko dahil di ako sanay magsuot ng dress. Nakaitim akong dress na umaabot sa tuhod ko pero medyo masikip sa may bewang kahit na flowy naman sa baba. Hindi ba pwedeng magpantalon na lang ako? Tanong ko kay Susie na nakaupo sa kama. Siya ang nagsuggest sa akin na isuot ito. Ayoko pa nga pero sabi niya dapat babaeng-babae ako dahil ito ang first date namin ni Warren. Nalukot ko ang ilong ko. Hindi, ang ganda-ganda mo nga kaya huwag ka nang mahiya. Tsaka isipin mo ha, date ang pupuntahan mo. Ikaw nagaya kaya dapat. Sumenya siya sa hangin na parang may hinuhuli. Dapat mas mabigani siya sa'yo. Tandaan mo, hindi lang dapat basta date ang goal mo kundi mas ma-inlove sa'yo si Warren. Ay, mas parang nagda-daydreaming pa siya kaysa sa akin. Pero hindi ako sanay. Dapat ka nang masanay. Tandaan mo, mayaman at kilala magiging boyfriend mo kaya dapat masanay kang manamit ng ganyan. Sigurado ako isasama ka niya sa susunod na mga parting pupuntahan niya. Hindi ko sinasabing mag-dress ka palagi ha, pero masanay ka na dahil minsan kailangan natin mag-adjust para sa mga taong mahal natin. Paliwanag nito. Maupo ka, lalagyan kita ng make-up. Agad na umatras ako palayo sa kanya. Di na kailangan. Ayoko na may pintura sa mukha. Tanggi ko sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ko at inihaya ang lipstick sa labi ko. Kahit lipstick lang, huwag kang mag-alala. Natural color to para naman may kulay ang labi mo at hindi dry. Ngumiti to ng malaki na makita na ang ayos ko. Ang ganda-ganda mo talaga. Bakit kasi ngayon mo lang naisipang magpakababae? Inikutan ko lang siya ng mata. Tumalikod siya sa akin at kinuha ang paper bag sa gilid ng pinto. Nalaki ang mata ko na makita ang sandals na pinakita niya sa akin. Yan ang susuotin ko? Nung huling beses ako nagsuot ng heels, nung kumaret ako kasama niya, pero makapal ang takong noon at mababa lang ito pero ang hawak niya, parang pwedeng sandata pantuso. Ang taas na nga, ang tulis pa ng takong. Oo, isukat mo. Ay, hindi ko susuotin yan. Gusto mo bang bumalik ako ng semento? Kinuha ko ang isang puti kong sapatos. Ito na lang susuotin ko. Pero Max, mas bagay ito sa'yo. Para mas classy at social kang tingnan. Giit nito. Alam mo, gets ko na kailangan mong mag-ayos pero hindi ko kayang magsuot ng ganyan. Madadapa ako. Alam ko naman kahit anong isuot ko gandang-ganda pa rin sa akin si Warren. Kaya magsasapatos na lang ako. Paliwanag ko na medyo may pagmamayabang. Umirap naman siya sa akin pero napangiti din ako. Ang taas ng confidence level. Pangaasar pa nito. Sige na nga, may point ka naman. Nakalimutan ko, patay na patay nga pala sa'yo si Pogi. Maging ako ay napangiti din.
Kinakabahan ako. Ako ang nagaya pero hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Warren dahil ang sabi niya siya na raw ang bahala. Nakailang buga na ako ng hangin. Parang namamawis na rin ang kamay ko. Nang may kumatok sa pinto, nagmamadali akong buksan iyon sa pag-aakala na si Warren ang dumating dahil nag-text na siya sa akin kanina na pupunta na raw siya pero natigilan ako nang si Joseph at Amanda ang nabungaran ko. Wow, Mommy! You are so pretty! Malakas sa tele ni Amanda habang tila manghang-mangha habang nakatingin sa akin. Alanganing napangiti ako sa kanya. Um, Anong ginagawa nila dito? I thought you did not receive my text. Ilang beses na kasi akong tumatawag sa phone mo pero hindi ka naman sumasagot. Nakangiting saan ni Joseph habang nakatingin sa akin. Kumunot ang noo ko. Text? Max POV. I thought you did not receive my text. Ilang beses kasi akong tumawag sa phone mo pero hindi ka sumasagot. Nakangiting saan ni Joseph habang nakatingin sa akin. Kumunot ang noo ko. Text? Hindi niya alam ang nangyari sa akin dahil di ko naman yon binanggit sa kanya. Ang kaso, hindi ko rin nasabi sa kanya ang bagong numero ko kaya hindi ko alam kung ano ang text niya. Yes, today is Amanda's birthday and I reserve a restaurant for us. Nakangiting sagot ni Joseph. Mommy, you're really pretty. This is the best birthday gift of me, seeing you wearing a dress. Tuwang-tuwang saan ni Amanda kaya pinilit kong umiti sa kanya. Hindi ko alam na birthday niya. Paano ba ito? Let's go! Yaya sa akin ni Joseph. Teka lang, sandali kasi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na may date ako. Why? What's wrong? May ano kasi, si Warren? Nakita ko ang pagbabago na ekspresyon ng mukha ni Joseph nang banggitin ko si Warren. It's Amanda's birthday. She's expecting you to celebrate with her. Nakikiusap ako sa'yo. Don't make her disappointed. Pabulong na saan ni Joseph na para bang kinokonsensya ko. Mommy, hindi ka po ba sasama sa amin? Biglang nalungkot na saan ni Amanda. Medyo namasapa ang mga mata nito. I thought you dressed up for my birthday. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumama sa kanila. Nginitian ako ni Joseph pero hindi ko magawang ngumiti pabalik sa kanya dahil iniisip ko si Warren. Hahawakan ko sana ang kwintas ko pero wala akong nakapa. Bigla akong kinabahan pero naalala kong nalagay ko yon sa bulsa ko kanina habang nasabay ako ni Bossing dahil naputol kaya maaaring nasa bulsa yon ng pantalong hinubad ko. Tsaka pa lang ako nakahinga na maluwag. Dahil sa pag-iisip kay Warren ay ang lakas ng kaba ko. Kaya bigla akong kinabahan nang di ko makapa ang kwintas ko. May date kami pero eto ko't kasama ang mag-ama. Kinuha ko ang phone ko para i-text siya. Sorry pero pwede bang wag mo na akong sunduin? Susunod na lang ako sa'yo. Sabihin mo na lang kung nasaan ka. Chat ko kay Warren. Nagpalit ka ng phone? Tanong sa akin ni Joseph nang makita niya ang phone ko. Napansin ko rin ang bahagyang pagtaas ng kilay niya. Oo, nawala kasi yung dati. That's expensive. Installment? Di ako nakasagot sa tanong niya. Hindi dapat ako ma-offend sa tanong niya dahil talaga namang hindi ko afford ng mamahaling gadgets pero hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang itanong sa akin ang bagay na yon. Hindi ko alam kung magkano ang phone na binigay sa akin ni Warren pero dahil si Warren na nagbigay sigurado ako, mahal. Hindi ko na lang pinansin ang tono ni Joseph. Hindi, regalo lang sa akin. Sagot ko at nganitian siya. Tumango naman siya sa akin at di na nagsalita. Siguro mauna na ako magpaalam sa kanila mamaya. Ang kaso hindi ko alam kung gaano kami katagal na sana lang hintayin ako ni Warren. Why? Where are you? Reply sa akin ni Warren. Max, let's go. Tawag pansin sa akin ni Joseph. Di ko na malayo nakababa na sila dahil busy ako sa phone ko. Mabilis na sumunod ako sa kanila. Pumasok kami sa isang private room. May cake na doon, kaya kumanta muna kami ni Joseph ng happy birthday para kay Amanda bago siya nag-blow ng candle. Sorry baby, di nakabili ng gift si mommy eh. Huwag kang mag-alala, bibilan kita. Ano bang gusto mo? Tanong ko sa kanya. You don't have to buy me a gift, mommy. Your presence is enough for me. Thank you for celebrating my birthday with me. Malambing na saan nito. Happy birthday, baby. Wish ko sana lagi kang healthy at happy. Thank you, mommy. Paano ko matitiis ang batang to kung ganito siya ka-sweet? Ang hirap tumanggi sa kagaya ni Amanda. Nang dumating kami, nagdatingan na rin ang pagkain. Medyo marami yon para sa aming tatlo lang nakakain. Here is the menu.
Inabot sa akin ni Joseph ang menu. Just tell me if you want to add something. Binaba ko ang menu na hawak ko. Masyado ng maraming pagkain para umorder pa ako. Wala naman akong gusto. Si Amanda ang may birthday kaya siya dapat ang tinatanong mo? Matamis na ngumiti sa akin si Joseph. Ikaw ang mama ni Amanda kaya dapat tanungin din kita. Hindi pwedeng sa anak lang natin ang atensyon ko. Sagot nito habang malapad ang ngiti. Subalit natigilan ako sa sinabi niya. Iba ang dating ng mga salita niya sa akin. Para bang sinasabi niyang iisang pamilya kami? Gayong tinatawag lang naman ako ni Amanda na mommy dahil hindi nito kilala ang tunay na ina. Kung may iba kasing nakakarinig sa sinabi niya ay iba ang iisipin. Binigyan ko na lamang ng tipid na ngiti si Joseph at bumaling kay Amanda. Sa bata ko itinoon ang atensyon ko para iwasan si Joseph. Ngunit hindi ako mapakali sa upuan ko dahil iniisip ko si Warren. Baka mainip siya sa paghintay sa akin. Patatapusin ko lang kumain si Amanda at magpapaalam na rin ako. Pero biglang tumunog ng sunod-sunod ang phone ko. Kinuha ko yon para basahin ang mensahe pero napalingon ako kay Joseph nang bigla niyang agawin sa akin ang phone ko at patayin yon. Pwede bang kay Amanda mo ng atensyon mo? Pakiusap nito pero unti-unti na nag-iinit ang ulo ko dahil sa ginawa niya. Kung pwede ko lang siyang sigawan, ginawa ko na. Naiirita na ako sa inaasal niya. Nilahad ko ang kamay ko sa kanya para hingin ang phone ko pero ngumiti lamang siya sa akin. Max, birthday ni Amanda. Paalala pa nito pero nanatiling nalahad ang kamay ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Napilitan tong ibalik sa akin ang phone. Binuhay ko naman yon para tingnan ang messages ni Warren. Ang dami niya ng messages sa akin. Tinatanong kung nasan ako. Kailangan ko na siyang puntahan. Bumaling ako kay Amanda. Baby, happy birthday pero kailangan ko nang umalis. May lakad pa kasi ako eh. Paalam ko sa kanya. Nalungkot ito pero ngumiti pa rin sa akin. Okay, mahinang sagot nito. She's sad. Bakit di ka muna manatili kahit sandali lang? Singit ni Joseph. Bumaling ako sa kanya. Pero may naghihintay pa sa akin. Si Warren ba? Siguro naman maiintindihan niya kung hindi ka agad makarating. Hindi naman siguro siya makikipagkompetensya sa bata. Mahinang saan ni Joseph. Max, alam ko, napipilitan ka lang sumama sa amin kaya hindi ako napipilitan. Nagkataon lang na may usapan kami ni Warren. Pabulong na putok ko sa sasabihan ni Joseph. Ayoko naman makita ng bata na nagtatalo kami. Kung hindi ka napipilitan, then stay. Nakangiting sagot ni Joseph at bumaling sa anak niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung mananatili pa ba ako o aalis na. Tinignan ko ang message ni Warren. Binuksan ko ang location niya na ipinasa niya sa akin. Bigla akong napatayo na makita kong nasa isang lugar lang kami. Lumapit ako kay Amanda. Baby, sorry pero kailangan nang umalis ni Mommy. Emergency lang. Pagsasinungaling ko sa kanya at hinalikan ko siya sa pisngi bago ko nagmamadaling magtungo sa pinto. Kahit tinawag ako ni Joseph, hindi na ako lumingon. Ngunit napahinto ako na makita ko si Warren sa mismong paglabas ko. Nakasandal siya sa pader habang tila hinihintay ang paglabas ko. So you chose to dine with them? Tumango-tango ito habang disappointed na nakatingin sa akin. Bakit lumabas ka na? Tapos na ba ang family bonding ninyo? Sarcastic na tanong ko. Warren, umakbang ako pabalapit sa kanya pero tinalikuran na niya ako. Kaya bigla siyang huminto. Next time, don't invite me if you have another plan. Saad nito bago ko tuluyang tinalikuran. Susundan ko sana siya pero biglang may humawak sa kamay ko. Marahas na napalingon ako kay Joseph. Don't chase him. Pigil sa akin ni Joseph. Sabihin mo nga sa akin, nagkataon lang bang dito rin tayo kakain? Tanong ko sa kanya. Ayokong mambintang pero sinadya niya ang nangyari. Bakit sinanami-dami ng restaurant dito pa kami kumain? Ang kaso wala naman siyang alam sa plano namin ni Warren. Ngunit di ko mapigilang magduda sa kanya, lalo na sa inaasal niya. Hindi na siya nakakatuwa. Hinila ko ang kamay kong hawak ni Joseph at sinundan ko si Warren. Warren's POV. Bakit ba ako? Tanong ko kay Winston habang umiinom kami.
Nandito kami sa bar na pagmamayari ko. Actually, kanina pa ako, kadarating lang na. Sabay-sabay silang umiling. Alam ko naman na hindi ako pangit, pero bakit mas pinili na naman ni Max na sumama sa Joseph na yon? Gumaganti ba siya dahil sa ginawa ko dati? Ganito ba ang nararamdaman niya tuwing mas pinipili kong puntahan si Amara? Ang sakit pala talaga. Nagtatampo lang ako. Siya ang nagaya sa akin na mag-date kami pero di pala niya ako sisiputin. Sobra excited ko pa naman kanina. Kaso biglang umepal na naman ang Joseph na yun. Gwapo naman ako, hindi ba? Tumango si Winston sa tanong ko. Babae ang type niya. Wika ni Winston kaya't napasimangot ako. Niyakap ang bote ng alak na hawak ko. Hindi no, nag-kiss na nga kami. Kontra ko. Sure ako na hindi tomboy si Max. Boyish lang siya manamit at kumilos. Kapag ba nag-kiss, type na? Hindi ba? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Saka ko naalala na marami nga pala akong nahalikan dati na hindi ko naman gusto. Dala lang ng kapusukan ko ng bata pa ako pero nagbago na ako. Si Max na lang ang gusto kong halikan. Hindi. Lalo na kung nakaw na halik lang naman. Baka kaya nagalit kasi ninakawan mo ng halik, pang-aasar sa akin ni Winston. Pilayan ko kaya ulit siya. Napaka-unsupportive niyang kaibigan. Hindi. Saka hindi lang naman labi niyang nahalikan ko. Tapos malalaman ko mas gusto pa niya yung mukhang adik sa kanto kaysa sa gwapong tulad ko. Ang pangit nun. Payat, mataba, walang abs at ang laki ng lamang ko sa lalaking yon. Ang baba ng standards niya, tol. Gusto lang pala niyang maging mommy eh. Kaya ko siyang bigyan ng maraming anak para may tatawag na sa kanyang mommy. Napasimangot ako. Ang pangit talaga ng tingin ko sa Joseph na yon. Hindi ko alam kung paano sila naging friends ni Max pero kung makaasta siya, akala mo boyfriend. Gayong alam ko naman na ginagamit lang niya ang anak niya para mapalapit sa mahal ko. Muli akong uminom ng alak. Hindi mawala ang inis na nararamdaman ko kaya't sa alak ko ibinuhos ang nararamdaman ko. Niyakap ko ang bote ng alak habang nakasubsob na ang mukha ko sa counter. Lasing na yata ako. Max? Tawag ko sa pangalan ni Max. Sabi ko naman sa'yo, kidnapin mo na lang. Narinig kong saan ni Winston kaya lumingon ako sa kanya. Gumisi ako sa kanya. Tatandaan ko ang sinabi niya at sisiguraduhin niya na hindi siya magagalit kapag ginawa ko yon. Gusto kong tumayo at puntahan si Max. Kung kinakailangan kong magmakaawa sa kanya, para ako ang piliin niya ay gagawin ko. Kailangan ko rin mag-sorry sa kanya dahil iniwan ko siya kanina. Hindi ko dapat siya iniwan. Kailangan ko siyang balikan pero umikot na ang paningin ko. Where are you going? Tanong sa akin ni Winston. Max, you can't drive. Lasing ka na. Umiling ako. I need to go to her. I need to say sorry to her. I should not leave her. I should let her explain first. I should not be mad at her. Sagot ko kay Winston habang nakahawak ako sa counter para hindi ako matumba. Pinilig ko ang ulo ko para mawala ang antok ko. Bukas ka na magpaliwanag. Kung ayaw mong papunta agad sa langit kapag nag-drive ka pa at hindi ka makapagpaliwanag pa. Lasing na nga yata ako dahil umiikot na masyado ang paningin ko. Kaya muli akong naupo. Hindi ko mapigilang ibagsak ang mukha ko sa counter. Bar ko naman to eh. Kaya alam kong hindi ako mapapahamak kahit makatulog ako. Isa pa, kasama ko si Winston. Iidlip lang ako para mawala ang kalasingan ko tapos pupuntahan ko na si Max. Masyado yatang naparami ang inom ko. Hindi ako pwedeng magmaleho. Pero hindi pwedeng bukas pa ako magsusorry sa kanya. Max POV. Kinagat ko ang kuko ko sa hinlalaki habang nakatingin sa phone ko. 11:00 na pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi sumasagot sa tawag ko si Warren. Baka galit siya sa akin. Nang sundan ko siya kanina wala na siya kaya napilitan akong umuwi na lamang. Sinubukan ko siyang tawagan pero unreachable naman siya. Kung galit siya sa akin dahil sa nangyari, hindi ko siya masisisi. Pero hindi man lang niya ako hinintay para pakinggan ang paliwanag ko. Pupuntahan ko naman talaga siya eh. Nagbibihis pa nga ako para sa date namin. Hindi ko lang inaasahan na birthday pala ni Amanda at hindi na ako makatanggi doon sa bata. Sana man lang hinayaan niya ako magpaliwanag. Ganon ba siya kapag nagagalit? Paano pala kapag kami na tapos nag-away kami? Iiwan na lang din niya ako ng basta-basta? Kung ganon nga ang mangyayari, ayoko na. Nainis ako sa isiping yon kaya binitawan ko ang phone na hawak ko. Bahala siya.
kung ayaw niya akong kausapin. Mariin akong pumikit para matulog na. Pero nagising ako dahil sa sunod-sunod na katok na narinig ko. Pero napakunot-nood din ako na makitang wala namang tao sa labas ng pinto nang sumilip ako sa eye hole. Kaya muli akong bumalik sa kama ko. Baka naman si Suzy yung kumatok, pero umalis din ang inakalang tulog na ako. Nakailang pabali-baliktad na ako sa kama pero hindi pa rin ako makatulog kaya kinabukasan parang ang laki ng eyebag ko nang magising ako. Agad na tinignan ko ang phone pero napasimangot ako nang makita ko na walang mensahe mula kay Warren. Ano to? Hindi na niya ako papansinin? Pues bahala siya. Kumain na ako ng almusal ko at naghanda na para pumasok. Na makapagbihis na ako, kinuha ko ng pantalon na sinuot ko kahapon para kunin sa bulsa ang kwintas ko pero napakunot ang noo ko nang hindi ko na yon makita. Lahat ng bulsa ko tinignan ko na pero wala. Maging sa bag ko wala din. Hindi pwedeng mawala yon. Hinalughog ko ang buong apartment ko na pwedeng mapaglagyan ko pero hindi ko makita. Baka naman naiwan ko sa bahay ni Bossing kaya nagmamadali akong pumasok. Pero habang naghihintay ako ng sasakyan, may natanggap akong mensahe. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nanginig ang mga kamay ko, habang nakatingin sa larawang ipinadala sa akin. Sumikip ang dibdib ko habang mahigpit ang hawak ko sa cellphone. Larawan yun ni Warren habang kasiping niya sa kama si Amira. Kaya ba hindi ko siya makontak kagabi? Kunwari pa siyang galit, pero balak lang pala niyang puntahan ng babaeng yon. Letse siya. Hindi ko magawang magngit-ngit sa galit. Parang gusto kong sugurin si Warren at pagsasampalin siya. Nagsisi akong bigla na hinayaan ko siyang mapalapit sa akin. Malaking pagkakamali ba na binigyan ko pa ulit siya ng chance? Galit na pinatay ko ang cellphone ko at sumakay ng jeep taxi para magpunta sa bahay ni Bossing. Wala akong pakialam kung mahal ang pamasahe ko ngayon. Lutang ang pakiramdam ko dahil sa nakita kong larawan. Sigurado ako bago pa lang yon at hindi yun po pwedeng itanggi sa akin ni Winston. Tulala ako buong araw, kaya kahit sa trabaho, parang walang buhay na kumikilos ako. Nakalumbaba lang ako habang nakatingin sa mga halaman na nasa may likod bahay. Parang nawalan ako ng gana. Ready pa naman akong humingi ng sorry kay Warren, pero sa nangyari ngayon hindi ko nagagawin yon. Nagsisi na ako. Akala ko pa naman siya ang gagamitin ko para makaganti ako kay Amira. Pero sa nakita kong larawan, nagmumukha lang pala akong tanga. Magsama silang dalawa. Nang may nag-doorbell, tiningnan ko sa monitor kung sinong tao sa labas. At nang makita kong si Warren yon, nagbingi-bingihan ako. Alam niyang nandito ako ngayon, kaya nandito siya. Pero ayoko na siyang makausap pa. Pero para wala siyang balak na tantanan ang kapipindot sa doorbell, kaya walang tigil ang dingdong. Ngunit hindi ko talaga siya hinarap. Manigas siya sa labas. Nang huminto ang doorbell, napabuntong hininga ko. Umalis na yata. Hindi ako kumain ng tanghalian dahil parang wala akong gana. Matatapos ng araw ko na wala akong ginagawa, kaya nilampasuhan ko na lang ang sahig sa may sala kahit malinis naman yon para lang libangin ang sarili. Nagulat pa ako na maagang dumating si Bossing kaya pinisigla ko ang boses ko habang kinakausap niya ako. Sinubukan ko pang magbiro sa kanya para di niya mapansin na problemado ako. Matanong pa naman siya kaya todong ngiti ko sa kanya kahit nakakangalay sa panga. 3:00 pa lang samantalang madalas gabi na siya umuwi. Dahil nandito naman na siya, maaga na akong umuwi. Kapag maaga siyang umuwi, hindi ko naman na siya kailangan ipagluto dahil nagluluto na siyang mag-isa. Wala talaga akong ginawa buong araw. Tumambay lang ako sa bahay niya. Nakapag-general cleaning naman ako kahapon kaya alam ko malinis pa ang buong bahay. Inagapan ko rin talagang uwi para kung sakaling sunduin ako ni Warren, hindi niya ako maaabutan. Mula ngayon, iiwasan ko na talaga siya. Seryoso ko. Pero paglabas ko ng gate, nakaabang na pala siya. Max, tawag niya sa akin, pero nilampasan ko siya at hindi ko pinansin. I'm sorry. Bigla akong napahinto at naikuyom ang kamao ko nang humingi siya ng sorry. Ibig sabihin, totoo ang larawang natanggap ko. Naramdaman ko siyang lumapit sa akin kaya humarap ako sa kanya. Sorry, ulit nito. Sorry? Sorry lang? Hindi ako umimik at hinintay siyang magpaliwanag pero hindi siya nagsasalita. Max,
Tawag niya sa pangalan ko at akmang hahawakan ako pero sa galit ko sa kanya, hindi ko napigilang tumama ang kamao ko sa pagmumukha niya. Napaatras ito at gulat na napahawak sa nguso niyang pumutok dahil sa ginawa ko. Masakit ang kamao ko pero mas may parte ng pagkatao ko na mas nasasaktan. Max, why did you... Bago walang emek na muli akong tumalikod. Umaapaw ang inis sa dibdib ko. Hindi ako bayolenteng tao pero nangangati ang kamay ko na saktan siya kaya hindi ko na napigilan. Habang naglalakad ako, ramdam ko nakasunod siya sa akin habang nakasakay sa kotse pero hindi ako lumingon kahit isang beses niyang tinawag ang pangalan ko. Max, come on, let's talk. Sigaw niya pero hindi ako huminto sa paglalakad ko hanggang sa makasakay ako ng jeep. May amira naman siya, doon na lang siya. Tantanan na niya ako. Wala kasi akong dala eh. Hindi ko mapigilan na sisihin ang sarili ko. Kasalanan ko rin kung ba't ako nasasaktan ngayon. Marupok kasi ako dati eh. Sabi ko, wala akong ganang masaktan. Okay lang. Sa katangahan ko pero hindi pala. Bumaba ako sa may kanto, papunta dahil hindi naman dumadaan ng jeep sa mismong tapat ng apartment ko. Habang naglalakad, bigla ako napahinto. Napaluhod nang makaramdam ako sa sakit sa likod ko na bumalatay sa buong pagkatao ko bago ko tuluyang bumagsak sa semento. Napaubo ako ng dugo habang unti-unti nagdidilim ang paningin ko. Nakita ko pa ang mga taong nagtatakbuhan patungo sa kinaroroonan ko habang unti-unti na'y pumipikit ang mga mata ko. Max! Ang malakas sa sigaw ni Warren sa pangalan ko, ang huli kong narinig bago ko tuluyang pumikit.